maging couple with no kids at all. No kids at all. Doon ako sa suicidal stage ko kasi before. Hi guys! So, nagbabalik kami sa YouTube, no? Pero ngayon, we're shifting ng niche. Mag-shift na kami ng niche. It's not gonna be about real estate anymore. It's gonna be like a podcast. It's something that we have envisioned. Parang siyang vlog para sa akin. Vlog pa rin naman. Now we are talking about something. Yeah. Nag-uusap about some topics na napili natin or masasuggest nyo. Yeah. Ayan. So parang Ang ano kasi nito is parang kung bakit namin naisip to is pagka ganito kasi nagdadrive ako or may pupuntahan kami ni Gwen, usually naman kasi nag-uusap kami syempre and we just want to share our knowledge or kung ano man yung napag-uusapan namin. We want to share yung mga napag-uusapan kasi sayang nga naman sometimes we have a great conversation or may mga naisip ba or magandang nasasabi and sobrang sayang lang kasi kung hindi siya share sa iba. So yung mga daily downloads namin or real-time downloads namin while on the car, while on the road, I don't know kung anong pwedeng maging title nito, On the Road with Gwen and Dave, Car Talks with Gwen and Dave, something like natin that. ito ng mga episode 1. Yes. And siguro ito yung parang pilot episode namin wherein we want to talk about kung paano kami nag-shift from plano namin na maging couple with no kids at all, like childless couple. Yun talaga yung na-envision namin before and how we changed as individuals na bigla namin nag-shift yung mindset namin na gusto na namin ngayon ng anak. 2 to 3? Wow! Ang tapang. Ang tapang, kala mo hindi takot sa turok. So, paano nga ba siya nag-start? Siguro bakit muna natin naisip na mag-childless. Oo, mag-childless. Sige nga ikaw, ano ba yung ano ba yung coming from mo? Coming from ko, bakit? Before pa, like, nung kakasimula pa lang namin ni Dave, mag-boyfriend pa lang kami, nasabi ko na sa kanya to na ayoko mag-anak. As in, break ko nung college or nag-review ako for boards, na-realize ko na, ewan ko ba, nandun ako sa suicidal stage ko kasi before. I was depressed, so trigger warning, ganyan. Sobra akong depressed before, na parang feeling ko, I could not love another person pa. It was unexpected nga that I got into a relationship which is kay Day. Kasi ako, sa sarili ko, parang kulang na akong pagmamahal. Tapos, nakaya ko pa palang magmahal ng iba. So, yun, parang bending reality ako doon na parang, ay wow, kaya ko pa palang magmahal ng ganito. Pero hanggang sa kanya na lang. Hanggang sa kanya na lang yung love tank ko. Ayoko na ng mag-anak kasi one, parang nagde-degrade na yung earth, ang daming war, ang daming pollution, yung ozone layer, paliit ng paliit. Na parang hindi na maganda yung world na dadatnan niya. Parang bottom line is parang hindi worth it. Hindi worthy. Mag-produce or magdala dito ng magdala dito ng child na ito yung life na ililive niya. Hindi na siya paradise as for people. Hindi, parang feeling ko hindi na siya worth living. This life is not worth living. So I don't want to share this kind of experience with anyone. So yeah, comment down below if you can relate. So that's it for me. Okay, so ako naman, ever since naman nung bata pa lang, mahilig talaga ako sa bata. Like I really, parang tanda ko, dahil pangalawa nga ako sa aming magkakapatid. So, tapos may sumunod ako isang bunso namin si Daniel. Parang agwat lang kasi namin is almost 1.5 year. Oo, 1.5 lang.
Pero nung mga 10 years old ata or 7 years old, dinadasal ko talaga na sana mabuntis pa si mama. Kasi gusto ko talaga ng baby. Gusto ko talaga, mahilig talaga ako After sa bata. Daniel, gusto mo pa na isa pang Oo, kapatid kasi bukod kay nakikita ko Daniel? yung mga classmate ko nung LM noon, may mga kapatid silang baby, ganyan. And, well, ko, mahilig talaga ako sa bata. Gusto ko talaga ng baby. Oh, Then, paano na shift? yun, paano na shift? Doon nakilala kasi kita, wala, Kasalanan syempre naman. naman, hindi ka rin naman kasi choice. Parang ikaw din kasi yung magdadala nun. So, parang bottom line talaga, nasa iyo pa rin yung, Bola. oo, nasa iyo pa rin yung baraha kung gusto mo mag-anak o hindi. Kasi kung gusto ko man, tas ikaw hindi naman, di ba, hindi rin talaga siya mag-work. So, I was just waiting kung gusto mo ba talaga, although hindi naman kita pinakasalan hoping na magbabago yung mo, parang unti-unti mo ko na parang na-buy in dun sa mga reasons mo kung bakit ayaw mo mag-anak. Ay, hindi ako nag-expect kung magbabago man yung Oo. yung pananaw mo doon. Pero kung magbago man, okay lang din Hindi sa akin. din Tapos ganun. dumating na din kasi sa point noon na parang as nung bata kasi ako, hindi naman kami sobrang yaman na we get to experience things na gusto ko ma-experience ngayon. And ngayon na unti-unti ko naman din kasi na-experience yung mga gusto ko ma-experience noon. Parang naano ko doon na parang ang sarap pala ng ganito, wala tayong responsibility, ganyan. Walang dagdag responsibility. Kung ano man yung gusto natin gawin as a couple, pwede natin gawin. Pwede tayo mag-travel ng na kung anytime, parang less hassle, parang gano'n. Oo. Pero, Ko lang din pala, add ko lang din. Isa sa mga sobrang na-appreciate ko yun kay Day. Kasi, lagi kong concerned before na paano yung love sobrang hilig mo sa sa bata. Kasi, sobrang close niya sa mga pamangkin niya. Tapos ako, hindi ako open to have a child. Like, okay ka lang ba doon? Sigurado ka ba na ako gusto mong pakasalan? Kasi, hindi natin yan magiging future. It's not gonna be the future you'll have with me. Yung pakikipaglaro sa bata, ganon. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, your choice, your music. Hindi, your body, your choice. So, sabi niya, ikaw naman magbubuntis, kaya gusto ko ikaw fully mag-decide on that. Trigger warning, kahit sa abortion man, kahit ayaw niya yun, pero since it's gonna be my body, ako naman mag-go through all of it. Gusto niya, kung ano man yung choice ko, whether it's abortion or completely magpalaygate ako or kung hindi ako talaga mag-anak, choice ko yun. It's not something that he will hold against me or inoobligan niya ako para mag-anak or pinakasalan niya ako, pinirefriend niya ako dahil kaya kong mag-anak. So, it's something that I really appreciate kasi yung hindi lahat ganon, open sa ganong idea. So, na-feel ko talaga na pinakasalan niya ako dahil ako yung partner na gusto niyong pakasalan regardless kung kaya kong mag-anak or ayaw kong mag-anak. Ganon. So, going back, sige, tuloy mo na ayan, nawala na ako. yun, sa na-experience mo yung mga bagay. Ayun nga, na parang medyo na-buy in talaga ako na, nga, ang sarap ng, na walang responsibility. Parang wala ka na isipin na pagkakaralin indano. Kasi, hindi naman, sa amin dahil nga, si Dingel di naman patapos na rin mag-aral, hindi naman ako yung nagpapaaral kay Dingel. So, technically, wala talagang responsibility or pagpapaaralin. Parang gano'n yung nakikita ko in the future. So, parang naano ko doon na, ang sarap naman doon. Pero, ayun, nakapagpabago. Parang dahil nga may bagong pamangkin nun, si Bella. Tapos unti-unti siya lumalaki na nagbabonding kami. Talagang nandun pa rin talaga yung ko na hindi gusto ko pa rin talaga mag-anak. Technically gusto ko pa rin talaga mag-anak. Gusto ko nung ganito, gusto ko yung ako yung talaga yung tatay niya talaga. Oo. Kaya nga ngayon, di ba si Bella ang pinapatawag ko sa kanya. Sa akin, ang palayo ko kay Bella is Papa. So hindi niya ako tinatawag na Tito. uncle or tito or kasi D-word naman ang tawag sa akin ng mga pamangkin ko. Si Bella lang natawag sa akin ng Papa.
Ewan ko ba, may gusto ko ng baby girl. So, Hindi, ayun. Ayun yung ano. yeah, that's Then, the story behind before. Oo. That was the plan before. And isa sa contributing factors din talaga why I want to be childless. Siguro sa upbringing, sa family, not blaming them. Pero parang nakita ko yung paghihirap sa bawat pamilya, hindi lang sa pamilya ko, kung gaano siya ka-struggle, naisip ko kung ano mga na-experience ko, yung mga bad experience ko might be something na maranasan niya din kasi hindi malabo. So, yun, parang nakita ko din sa iba na mga nanay, mga young moms or mga new moms, first time moms, ganyan, na hirap sila, na some of them, the experience was traumatic, some of them hindi doon na talaga nila ma-recommend mag-anak, ganun. So parang it created fear within me, na parang, ganun ba pag may anak, talaga bang parang nakakasira ng buhay? Parang ganun yung napapa-feel sa akin ng mga nakilala ko or ng mga nakikita ko, napapanood ko, ganun. So yun yung mga contributing factors. But what really snapped sa akin, when I have this friend, it's actually our broker, si Miss Janine, the millennial broker, shout out. Ate. So, Kuya Bernard. oo, sila Kuya Bernard, they were the perfect example for me. Yung epitome ko, perfect epitome ko of a mother or of a good parent, na parang namamanage niya lahat. Like, sobrang super mom niya kasi. So, na-inspire ako. Bukod doon, it's another influencer, si Pau Del Rio. So, shout out. Shout out kay Pau. Dami, ha? So, ayun. Silang dalawa talaga na parang it takes just one person or one reason for me to really push the button. Na kahit sobrang 1,000 reasons why I should not, pero parang it takes one reason na why I should do it. So, yun, nakita ko sa pinakita nilang example that you could be a career woman. Your parang anak, your newly born child isn't gonna hinder you for your success. It's not gonna ruin your relationship. Parang lahat ng maganda, it could turn to something positive talaga. Kasi parang sabi na iba, wala, pag nag-anak ka na, magiging losyang ka na, or mapapabayaan mo na yung sarili mo, hindi ka na magkakaroon ng career, babagal ka na in terms of work and everything. Wala na kayong time ng asawa mo, mag-date and shit, ganyan. So parang nakita ko sa kanila na lahat ng mga negativities na yun, kaya siyang maging positive or kaya i-break lahat ng ganong connotation, ganong kind of parang point of view. Sila nag-bend ng reality na yun for me. Kasi sobrang strong independent woman nila, si Ate Janine, si Sarian, si Sarian, pero after 2 weeks nag-work na. Parang grabe, sobrang ang galing lang niya. She's able to manage herself, have time for herself, for her family, for her husband, for her kid, for her business. Ganun din si Pao. So, sobrang solid talaga. Nakita ko na pag nakita ko may isang may kaya, feeling ko kakayanin ko na rin. And a big help rin talaga yung naging change sa relationship namin, sa dynamics namin ni how we really matured over time. Na feeling ko, as time passed by, mas minamahal din namin talaga yung isa't isa, na wala nang mapaglagyan yung pagmamahal namin. Parang tumatapon na siya. So, parang sayang na hindi natin ito mabigay fully yung overflow sa isa pang tao, na baka sa sobrang pagmamahal din natin sa kanya is mag-overflow din yon to another person, kung sino man yung mahalin niya or kanino man niya ma-share yun. So, yun yung parang nag-trigger why I want to have kids. Kasi nakita ko naman din talaga si Day as a really great father. Yun, parang isa yun sa mga hinahanap ko sa isang aasawahin. Sabi, hindi pa naman ako tatay. Hindi, parang magiging great good father ka talaga. Magiging.
good father. So, kasi sample pa lang, sa mga pamangkin pa lang niya, kahit nga hindi pamangkin, sa mga stranger babies, sa mga bata na hindi naman niya kaano-ano, hindi niya kilala, sobrang bait niya, sobrang loving niya. Na what more sa sarili naming anak, diba? Sabi mo nga, sabi mo nga na how you do one thing is how you do everything. So, kung paano mo sila mahalin, for sure, ganun ka din magmahal sa anak actually. natin. Wala lang, na-speechless na ako kasi nga, yun, yung sinabi mo nga na kung parang gusto mo i-share pa yung pagmamahal mo sa iba, no? Which is what I am doing naman sa mga pamangkin ko. Luckily na lang din talaga, meron akong mga pamangkin na maliliit pa, although ngayon lumalaki na sila. So, ayun, I'm just really excited and happy na bago na nga rin talaga yung decision. Kasi sobrang supportive kita talaga pagdating talaga doon. Kasi that's what I really want din naman talaga. Pero, yun, I know it will be a challenge syempre. Pero, I'm really excited about it. Paano ba na-shift sa akin yung pagiging sa baby? Yung talaga sa sa tatlong pamangkin. Para nung growing up sila, I really want them talaga. Parang gusto ko talaga ng sarili ko. Nung nakikita ko sila naglalaro, ganyan, yung naging sila, tuwing nagbabonding sila, parang paano talaga yung yung mind ko na gusto ko rin talaga ng ganito. Gusto ko rin talaga. Sana may mixture din natin na nakikipaglaro din sa kanila. Also, isa din yon yung grabing pagmamahal din ng parents nga sa mga pamangkin niya. Oo, yung pa pala. Yun yung something na parang kaya din hindi naman hinahabol, pero parang gusto ko yung anak ko kasi ma-feel niya yung pagmamahal ng mga grandparents niya. So, hindi natin kasi alam. So, yun yung hindi para sa kanila, pero para sa anak ko na gusto ko makilala syempre yung lola't lolo nila habang malakas pa, habang kaya pang makipaglaro, gano'n. Ano ba yun? Naiyak ako, ano ba? Bakit gano'n? So, ano yun? Nakaka-relate ba kayo? Normal ba to? Buntis na kaya ako neto. Ang emotional. So, yun. Kasi, nakita ko talaga kung paano sila as great-grandparents talaga na parang, gusto ko maranasan din yun since nag-decide naman na tayo na parang iba kasi yung pagmamahal ng grandparents. Something na naranasan ko din talaga. Yung pagmamahal ng grandparents ko sa akin. So, very, ano ba yan? November to kasi kayo, papunta pa kaming Manila Memorial. So, syempre, naalala ko yung mga lolo't lola ko, di ba? So, yung bonding ko sa kanila, buti na lang din. Kasi, since nagawa ako ng maaga, like, young age pa lang sila mami, bago pa siya graduate. So, aga ko na-expose sa lolo't lolo ko. Lumaki ako sa kanila. So, iba yung pagmamahal talaga ng lolo't lola. Hindi ko sinasabi it's greater than sa parents, pero iba yung feeling ng pagmamahal nila. It's another set of parents kasi. Oo, talaga. Kasi, syempre, alam mo yun, anak yun ang anak mo eh. Diba? So, yeah, tas lalo na yan. Kung unang apo ka ba? Tama? Unang apo ka, di ba? Oo, alam mo naman kasi rin talaga pagka unang apo, grabe rin talaga yung spoil yan from the grandparents. Katulad ni Sander, di ba? Sobrang spoil talaga ni Sander kay mama at papa. Swerte ni si Baby, ang may fetus name na kasi kami, si Baby Carol. If ever man, siya yung unang apo naman sa parent side ko naman. So, kasi ako yung panganay, si Ite kasi pangalawa siya. Pang-apat na nilang apo to. Oo, if ever. Depende kung maunahan tayo. Kung maunahan pa ulit tayo. Guys, wait lang, itayin niya kami. So, yun lang naman yung parang gusto naming i-share sa inyo. Ako siguro gusto ko rin i-share kasi siguro mga last year nga, di ba? Ilang taon ako last year? 25.
Oo. So 25, parang normal talaga siya na na iisipin mo yung sarili mo. Pero once talaga na nabigyan mo na ng time yung sarili mo. Hindi ko naman kasi masabi na nabigay ko na lahat ng experience. Pero But like for example, siguro yung contentment. pagka-travel. Dahil na-experience ko na siya isang beses, tapos pangalawang beses. Parang iba kasi excitement talaga niya dun sa hindi mo pa siya nagagawa. Pero once na nagawa mo na siya, I'm not saying na syempre may different experience pa rin naman na pag-travel mo sa ibang bansa or sa ibang location. Pero nandun pa rin talaga yung Parang naghahanap ka ng next level. naghahanap ka ng next level mo na hindi naman lang para sa sarili mo but for someone na parang sino mo ba yung mas mamahal mo ng sobra-sobra pa? Yung I think kumbaga it's sa basic necessities na provide mo na kasi yung mga curiosity mo sobrang ang dami na naming na-try na activities. pero hindi ko sinasabi na actually yung mga experience lahat. natin hindi naman sobrang dami. Pero actually. madami na more than normal. More than the average. So parang naghanap na kami ng something to explore. Parang before kasi isa pa sa contributing factor is madami pa kaming hindi na-experience na gusto namin ma-experience for ourselves. Pero ngayon, na na-experience na namin siya at may option naman na kami ma-experience siya kung hindi pa namin siya na-experience. Parang ano na kayang next level natin dito na-experience na Hindi natin? ko talaga akalain. Mga ganung bagay. Akala ko talaga last year talagang decided na ako na hindi ako mag-aanak. Oo. Pero sobrang Biglang- nag-shift talaga nag-shift talaga. Oo. Gulat na lang din talaga ako na talagang mas pipiliin ko na na magkaanak kaysa isipin yung sarili ko. Parang gano'n yung na-feel ko gano'n yung na-feel ko rin ngayon. Parang mas masaya siya kaysa isipin ko lang yung sarili ko or parang more meaningful siya when you add other people din talaga in your life na no man is an island nga daw, di ba? So, excited na lang din yun. ako sa And mag-issue ng another baby factor pa din pala is when you're choosing your husband talaga or choosing your partner, isipin nyo din talaga if magiging okay ba siyang, hindi naman para i-judge siya, pero kung makakapag-set ba siya ng good example sa anak nyo. Yun na lang. Yung kung ano man yung habits na meron siya. I think naman, ako naman, hindi naman Na-work ako. on naman siya. Na-work on siya para sa siya. Pero may mga bagay kasi na hindi mo na matatanggal completely agad-agad. May something Ako na, hindi may naman ako bagay na- expert, pero ako sa tingin ko kasi yung mga ganon, I mean, ako kasi para sa akin, matututunan mo talaga yung being a good parent or more likely siguro yung Or mga nasasabi mo na parang hindi good example as a father or parents is siguro yung parang nakuhanan ng oras. Parang walang oras sa sarili nila. Parang hindi mo siya doon nag-enjoy. Oo. Parang para sa akin ganun. Oo. Unlike kasi ngayon nga, di ba? I get to enjoy naman kahit saglit lang. I get to enjoy myself naman with us, tayong dalawa. I get to enjoy our relationship. Unlike siguro pagka sa iba na parang hindi na-enjoy yung nila, yung parang time nila para sa isa't isa. Parang Yung hindi pa fully parang hindi pa fully nakapag-explore. Ganun. nakapag-explore or na-discover yung sarili nila. Or basta, yung hanapin yung partner is kung kanino kayo aligned with. Like sa personal goals, career goals, lahat ng kinds of goals is parang nakikita nyong kasama yung isa't isa. Someone na compatible kayo. Kasi if, naman siya. diba, parang, kunyari, for example, sa akin, kung ako, gusto ko talagang magkaanak, ganyan, pero it's something na hindi niya talaga nakikita sa sarili niya. Kung sa akin, it's a deal breaker if I'm a family woman, hindi siya yung type of person na gusto kong asawahin. Ewan ko, depende. It could be a different story. Ganun. I mean,
hindi lang sa pag-aanak. For example, saan ba? For example, may mga couples na or tao na gusto ko mag-asawa by this age or what, pero parang 30 na, 40 na, parang hindi pa nakikita ng partner nila na magsisettle down sila. So, ayun, in terms of timeline ba, tingnan nyo kung magiging in line kayo or willing ba kayong mag-compromise sa gusto ng isa't isa. Kasi if not, bakit nyo papapatagalin, di ba? Ako in ano lang yan, parang in shorter term yan is, piliin mo yung partner mo na someone na kaya mong tiisin no matter what, kung ano man yung ugali niya. Kasi pagka, turo nga sa akin ng father ko is, yung ugali kasi hindi mo yan nababago. So, wala kang choice kung hindi tanggapin yan. So, ang dagdag ko lang doon is, piliin mo nga, pagka may pipiliin kang partner, make sure na kaya mong tiisin kung ano man yung ugali niyang yun. Tolerate. Kaya mong i-tolerate. Hindi naman tiisin, mali pala yung term. Kaya mong i-tolerate lahat ng ugali niya na hindi mo rin naman talaga gusto. Kasi, or kaya mong masikmura kasi hindi naman agad-agad nakakapagbago ang isang tao. tsaka hindi rin talaga siya magbabago. Possible hindi fully. magbago. Yeah. And wag nyong aasawahin yung isang tao in high hopes na magbabago siya. Kaya ngayon, di ba? Papakasalan mo siya kung ano siya ngayon. Hindi kung anong pwedeng maging siya in the future. That's why ngayon, di ba, sinabi ko nga kanina na hindi naman kita pinakasalan dahil pinagdadasal ko na magbago sana yung isip mo dun sa namin nga siya tao. So yun lang yung advice ko. Yeah, yun Sobrang lang. ganda ng advice sa akin, Papa. Yeah, maganda yung advice na yun. And sobrang malaking deal talaga. Yung iba kasi umaasa na hindi magbabago pa siya or ano, yun yung pinangahawakan nila, yung something na hindi naman nila control. Na dapat pagpipili ka talaga ng partner is babatayan mo talaga, pagbebasean mo talaga kung anong version niya ngayon. Hindi yung anong potential niya. Kasi potential is just a potential. Hindi pa siya yung reality. Yun lang naman ang pilot episode namin. Around 30 minutes lang. So that's something that parang ito yung preview kung ano mga pwede natin pag-usapan or how the conversation flows, no? Nagbibigayan lang talaga kami ng inputs and what worked for us, what didn't work for us, yun lang naman. So if you can relate, please comment down below your story with me. Glad to give you a shout out or and if ever man na may maisip kayo na topic na gusto namin may maisip kayo yung topic na gusto namin pag-usapan and makapagbigay kami ng input about it, just comment down below. So, yun lang guys. We hope to see you more sa YouTube channel namin. Come again and drive with us. Have a chat with us here sa car. Yeah. So, yeah. If you have suggestions din kung anong pwedeng pangalan namin, car talks ba? Or road trips with Gwen and Day. So, whatever it is, basta lagi lang kami nandito sa kotse. Naka-seatbelt ako guys, nakaipit lang sa kilikili ko. Kasi nasasakal ako pag habang nagsasalita. So, that's it. And see you on our next Next video. episode. Bye! Bye!